Kinben Book 5, Chapter 25. Ano ba ang main purpose ng paglalaro mo ngayon, Ricky? Naalala ko noong nasa CBL ka, noong nagsisimula ka ay dahil sa babae, tapos naging dahil kay Andrea. Noong OMPL ay parang comeback league mo naman. Ngayon, sa Mimaropa League, wala ka nang dapat pang-alayan ng laro mo. I mean, hindi ka na palaging mapapanood ni Andrea. Isa pa, okay na rin kayo at going strong. Naglalaro ka na lang ba ngayon dahil gusto mo? Kung iyon ang reason mo, hindi mo na kailangan panggalingan dahil magaling ka na para sa iba. Seryoso ngang winika ni Maki kay Ricky noong halftime break. Kung iisipin ay walang malinaw na gustong mangyari si Mendez sa pagpunta rito. Kung noong OMPL ay ang maging pinakamagaling sa Ormin ang gusto niya dahil sinabi niya kay Andrea na masasabing nakuha rin naman niya dahil nag-champion sila. Kaso ngayon ay parang hindi sapat na gusto lang niya o gusto lang niyang makaharap ang mga mas malakas pang players. Tapos ang mag-champion naman ay normal na layunin lang ng sino mang manlalaro. Ikaw ba, Kuya Maki, may goal ka ba kaya ka bumalik uli sa pagbabasketball sa ganitong liga? Tanong din nga ang tugon ni Mendez. Mayroon, pero hindi para sa sarili ko. Napatingin pa nga si Maki kay Mendez. Pero hindi ko sasabihin sa iyo. Dagdag pa nga ni Maki na natatawa na lang dahil ayaw niyang sabihin na si Ricky ang reason kaya siya bumalik sa ganitong liga. Dahil gusto niyang masubaybayan ang improvement nito. Gusto niyang makitang mas magaling pa ito sa kanya pagdating sa paglalaro ng basketball. Napatingin naman sandali si Ricky sa ama ni Andrea at bigla na lang niyang naalala ang kinuwento sa kanya ng dalaga. Pangarap noon ni Papa na makilala ang probinsya natin sa basketball. Hindi lang siya ang may pangarap nito, kundi buong team nila, kaso dahil sa pag-alis ni Papa sa basketball ay hindi na ito nangyari. Simula rin noon ay wala nang player ang nakilala sa bansa na nagmula rito. Kung nakasali siguro si Papa sa PBA noon ay baka siya ang magdala ng bandera ng Ormin at baka marami siyang ma-inspired na mga basketball players dito sa atin. Alam mo ba kung bakit niya gustong i-coach ka? You're the reason kaya nag-back out siya sa pagko-coach sa Ormin team ni Gob dahil wala ka roon. Nakikita kasi ni Papa na kaya mong gawin ang pangarap niya noon. Nakitaan ka ni Papa ng potensyal, malaking potensyal, hindi lang dahil sa galing mo maglaro, dahil pati na rin sa lakas ng impluwensyang dala mo sa mga manonood. Maraming kabataang basketball player ang idol ka, Ricky, at kung makakapaglaro ka sa bigger stage, ay mas lalong tataas ang kumpiyansa ng mga fans mong taga rito. Baka ito ang maging reason para mas lalong dumami ang magagaling na basketball players na nandito sa province natin. At possible, iyon ang maging start ng new generations ng basketball players na magiging native dito sa atin. Iyon ang pinakang pangarap ni na Papa at gusto niyang ikaw ang gumawa noon kasi may karisma ka at kaya mong gulatin ang kahit sinong makakapanood sa iyo. Napangiti na nga lang si Ricky nang marinig iyon mula sa dalaga. Kasabay nga ng paghihintay ni Maki sa sagot ni Mendez ay ang pagsilbato ng referee. Dahil iyon na ang hudyat na ang third quarter ay magsisimula na. Sinabi nga rin ni Ricky ang kanyang gustong mangyari ngayon, ang kanyang main objective, at nabigla si Maki nang marinig iyon. Natigilan siya sa sinabi ni Mendez at dito nga ay makikitang nagsabi na ito kay Coach Isaiah na ito ay maglalaro na. Okay na po ako, Coach, kalmado na ako. Seryoso pero nakangiting winika ni Ricky. Mali ang ginawa ko kanina. Hindi dapat ganoon. Kailangan kalmado lang, relax lang. Kailangan magawa ko makipagsabayan sa kanila dahil iyon lang ang paraan upang mangyari iyon. Seryoso pang ang winika ni Ricky sa sarili at dito na nga niya tuluyang inihanda ang kanyang isip at puso. Mimaropa League, umpisa pa lang ito. Hindi na ako pwede pang humakbang pabalik. Dagdag pa niya sa kanyang isip. At doon na nga pumasok si Mendez na punong-puno ng kakalmahan at kahandaan sa mga pwedeng mangyari sa kanya sa labang ito. Kabiguan ba o pagkapanalo? Dalawa lang ang pwedeng mangyari at mas gusto niya ay iyong pangalawa.
Sa pagsapit nga ng 7-minute mark ng third quarter ay ginulat na nga lang ng player na si Mendez ang crowd ng isang reverse layup ang pinakawalan niya laban sa player na si Lastimosa. Hindi lang iyon, nakuhanan pa niya ito ng foul na lalong nagbigay ng katahimikan sa mga manonood. Ang ginawa rin niyang iyon ang naging dahilan upang si Kyle ay magdesisyon na siya na ang tatapat sa maliit na player na iyon. Dahil sa pinamalas nito at dahil ito rin ang sinabi sa kanya ni Maki Romero na ngayon lang niya seseryosohin. Pumasok ang bonus free throw ni Mendez at naging dahilan ito upang ang lamang nila ay tumaas sa 5, 55-60. Sa pagbalik ng bola sa Oxy ay dito na nga napaseryoso si Gomez nang mabilis siyang harangan ni Mendez. Si Ricky naman ay napaseryoso nang sa paghabol niya kay Gomez ay bigla siyang bumangga sa isa pang kalaban. Isang screen nga ang ibinigay ni Lastimosa at ikinaseryoso ito ni Ricky. Nagkaroon nga ng switching at ngayon ay wala siyang choice kundi ang depensahan ang 6'4" at kaliweting si Kyle. Ang mga manonood nga ay napaseryoso dahil ano raw ang laban ng isang 5'6" kay Lastimosa. Ipinasa nga kaagad ni Gomez ang bola kay Kyle at dito na napahanda si Mendez. Nagkatinginan nga sila ni Lastimosa at nang igalaw nito ang mga kamay nitong may hawak sa bola ay bigla itong umabante. Tumalikod siya kay Mendez at sinundan agad ito ni Lastimosa ng isang fake na pagkabante para pasabayin ang kanyang bantay. Si Ricky naman ay napaatras nang madiinan siya ng katawan nito. Kasunod ni One ang pagtama ng siko nito sa kanyang dibdib. Pinipisikal nga siya ni Lastimosa at tiniis nga ito ni Mendez. Magaling, hindi ka talaga umaalis, sabi nga ni Lastimosa at sa paghawak niya muli sa bola ay isang marahang paggalaw ng dalawang balikat ang kanyang ginawa. Kasunod nga nito ay ang agad niyang paghakbang pauna at pagtalon ng paharap sa basket. Nagpakawala si Lastimosa ng jump shot sa harapan ni Mendez at pumasok din naman agad yun. Napatingin pa nga siya sa kanyang defender paglapag at wala man lang siyang naramdamang nagulat ito o parang nagalingan. Nang nasa kalapantim na nga ang bola ay napaseryoso si Ricky nang si Lastimosa na nga ang humarang sa kanya. Si Gomez naman ang tumao kay Romero at si Gamboa naman ang bumantay kay Ibanez. Tingnan natin ngayon ni Mendez kung kaya mo akong lusutan kapag nagseryoso ako, sabi nga ni Kyle. Kaso nang makalampas si Mendez sa gitna ay bigla nitong ipinasa ang bola sa kanyang kakampi kay Romero na mabilis na natakasan si Gomez nang magbigay ng screen sili. Nagkaroon ng switching sa mga manlalarong iyon at pagkasambot ni Maki sa bola ay agad siyang nagpakawala ng isang mid-range shot sa may right side ng kanilang basket. Pumasok nga ang bola sa basket dahil kay Romero. Nang nasa side naman na ng Oxy ang bola ay kalmado lang na sinasabayan ni Lastimosa si Mendez at dahil sa ginawa nito ay nakuha agad niya ang gusto nitong mangyari. Sige, sasabayan ko ang gusto mo, sabi nga niya sa sarili at dito nga ay hiningi niya ang bola kay Gomez. Pagkakuha nga ni Lastimosa sa bola ay agad siyang binantayan ni Mendez kaso isang patas na pasa ang ginawa ni Kyle papunta sa kanilang sentro na pinopostehan ng sentro ng Kalapan na si Magbuo. Napareact si Ricky sa kanyang isip dahil sa nangyaring iyon. Patunay lang daw ito na talagang mahusay itong si Lastimosa at nakapagbigay ito ng ngiti sa kanya ng oras na iyon. Makikita naman ang pag-shake ng balikat ni Lanete at isang mabilis sa pagtalon paharap sa basket ang kanyang ginawa. Sinabayan naman agad siya ni Magbuo at doon ay makikita ang labanan ng dalawang sentro sa ilalim ng basket. Isang hook shot ang pinakawalan ni Lanete kaso nagmintis iyon na ikinailing ni Coach Barsibal. Dito na nga mabilis na nagpwestuhan para sa rebound ng mga manlalaro at si Ricky ay napaseryoso na lang nang iwanan siya bigla ni Lastimosa. Makikita na nga ang pagtalon ni Lee at Lazaro kaso nagwala ang crowd nang mula sa likuran ng mga ito ay si Lastimosa pa ang nakakuha ng bola. Ngayon nga ay agad niyang pinakawala ng bola gamit ang kanyang kaliwang kamay. Akala nga ng Occidental Mindoro team ay sure score na. Kaso, lumitaw ang malapad na palad ni Magbuo at sinupalpal niya ang follow-up shot ni Lastimosa.
Nasambot agad ni Gomez ang bola at mabilis siyang pumwesto sa 3-point area. Si Maki ay mabilis na naharangan ito kaso biglang ngumiti si Gomez at isang biglaang pasa rin ang pinakawalan niya. Nasa kabilang area pala si Gamboa at pagkasambot ito sa bola ay agad siyang nagpakawala ng tres. Asa ka pa. Bulalas naman ni Ibanez at nagawa nga nitong sirain ang tira ni Gamboa na nagresulta na naman ng pagmintis. Sa pagkakataong ito nga ay namayani na naman ang sentro na si Magbuo at ang mga players ng ibang team ay napaseryoso rin sa manlalarong iyon. Ito nga ay sa sentro ng Calapan City dahil sa hustle plays nito sa harapan ng basket. Paglapag ni Magbuo ay dito na nga napatakbo ang mabibilis nilang players. Ibinato niya ang bola at si Lastimosa naman na nagdidilim ang paningin ay tinakbo ang pwedeng daanan noon. Kumuha siya ng timing at nang dadaan na sa kanyang harapan ng bola ay agad niya itong in-intercept. Napaseryoso ang mga manlalaro ng Calapan dahil sa nangyari. Sayang daw iyon kaso sadyang mahusay daw talaga itong si Lastimosa na mabilis na hinarangan ni Ibanez at Lee. Agad namang umatar si Lastimosa at pinatalbog ang bola. Isang bounce pass ang kanyang ginawa at dito na nga lumitaw si Gamboa na tumalo na kaagad papunta sa basket. Nang makita naman iyon ni Marlon Magbuo ay dito na nga nagsabayan sa ere ang dalawa. Hindi mo ako kaya, wika ni Gamboa at dito na nga niya dinakdakan ang sentro ng Calapan ay kinatayo ng ilang mga nakasaksi. Nayanig nga ang board at makikita pa si Julius na nakabitin sa basket habang pinagmamasdan si Marlon Magbuo. Paglapag nga ni Gamboa ay agad siyang nginitian ni Magbuo dahil nagmintis ang dunk nito dahil sa block na kanyang ginawa. Kasunod nga noon ay ang pagsambot ni Mendez sa bola na agad na hinabol ni na Gomez at Lazaro. Kaso kumawala agad ang bola mula sa palad nito. Doon na nga makikita ang pagsambot ni Ibanez at agad siyang hinarangan ni Lastimosa kaso isang extra pass na naman ang ginawa nito at doon na nga makikita ang paglampas ni Romero. Isang libreng layup ang ginawa nito at doon na nga makikita ang ngiti ng bawat player ng Calapan na nasa loob ng court. Si Kyle nga ay napahinga ng malalim dahil sa pinapamalas ng kanilang mga kalaban. Mula sa defensive plays ni Magbuo hanggang sa pagpuntos ng kanilang mga offensive players ay makikitang balanse ang galawan ng mga ito. Si Coach Barcebal nga ay makikitang hindi na natutuwa sa nangyari lalo na nang pagmasdan niya ang sentro ng Calapan na si Magbuo. Bigla tuloy niyang naalala ang isa sa mga naging kakampi noon ni Cervantes at dito na nga niya naisip na baka raw huwag mong sabihing anak ito ni Charles Magbuo. Ulalas na nga lang ng coach ng Mangyans at mula naman sa audience area ay makikita ang pagngiti ni Jeric Salonga dahil sa ganda ng ipinapakitang depensa ni Marlon Magbuo. Mas gumanda ang laro niya Nagkaroon na rin siya ng kumpiyansa, hindi kagaya noong OMPL. Nasabi nga ni Salonga sa sarili habang nakatingin kay Magbuo. 7 na nga ang lamang ng Calapan matapos ang fast break points na iyon ni Romero. Si Kyle naman ay napaseryoso dahil sa mga nangyayari. Masyado raw malakas ang team ng kalaban kung ikukumpara sa kanila. Bigla nga rin niyang naisip ang naging exhibition game nila laban sa Oriental Mindoro noong nakaraan. Hindi nga niya maiwasang ipagkumpara ang Calapan sa team ni Ramirez. Mas malakas ang Calapan. Sabi nga ni Kyle na isa-isa ring pinagmasdan ng kanyang mga kakampi na inakala niya ay mga magagaling. Kasabay rin noon ay napangiti nga siya sa mga nangyayari. Mukhang kailangan kong bumuhat ng team ngayon. Isolation plays ang kailangan kong gawin sa pagkakataong ito. Hindi kailangan ng ball movement sa team na ito dahil masasayang lang iyon kung hindi nila mai-convert sa puntos. Pagdating nga ng bola sa side ng Oxy ay agad na hiningi ni Lastimosa ito, kaso biglang nagkaroon ng play na plano si Gomez. Isang pick and roll ang ginawa ng Gigi Brothers at sabay nga nilang inatake ang basket. Isang bounce pass ang ginawa ni Vincent papunta sa kanyang kakampi at dito naman bumigla ng atras si Gamboa at tinirahan ng harapan si Ibanez. Paglapag nga nila ay napaseryoso na lang ang mga taga-Oxy dahil nagmintis na naman ang planong pagpuntos ng kanilang koponan. Anong ginagawa ng mga ito? Tanong na nga lang ni Kyle sa sarili at sa pagmintis nga ng bola
ay doon na nga rin siya umatake papunta sa basket. Dito nga ay makikita ang sabay na pagtalo ng 4 na malalaking manlalaro ng dalawang magkalabang team. Kaso wala sa kanila ang nakakuha ng rebound dahil mula sa likuran ni Magbuo ay lumitaw si Lastimosa at idinakdak ng buong lakas ang bola gamit ang kanyang kaliwang kamay. Depensa na agad, sigaw nga ni Lastimosa pagkalapag at doon na nga napaseryoso ang mga kakampi niya. Si Ricky naman ay napatingin kay Lastimosa nang siya ay lampasan. Kasabay rin ito kayang pagbalik ng bola sa kanila. Sinambot nga niya ang pasa mula kay Magbuo at sa pagharap niya ay dito na siya napaseryoso dahil narito na si Kyle para agawin sa kanya ang bola. Si Maki at Carlo nga ay napaseryoso sa biglaang depensang iyon ni Lastimosa. Iniiwas nga agad ni Ricky ang bola at kalmadong umatras, kaso nakuha pa rin ito ni Kyle mula sa kanya na kinachir ng mga manonood. Isang steal mula kay Lastimosa, balik na naman sa Oxy ang possession. Bulalas nga ng commentator na napalunok na lang nang subukang agawin ni Mendez ang bola. Isang mabilis sa pag-iwas din ang ginawa ni Lastimosa at doon na napasigaw ang mga manonood dahil bumagsak si Mendez sa sahig ng court matapos iyon. Kasunod nga noon ay ang pag-atake ni Lastimosa sa basket nang may kaseryosohan sa kanyang mga mata. Tumalo na siya at agad naman siyang sinabayan ni Magbuo. Ang mga manonood nga ay napakuyom at nang hampasin ang sentro ng kalapan ng bola ay napangisi naman si Lastimosa dahil isang biglaang pagbali sa ere ang kanyang ginawa. Kasunod nga noon ay ang pagpapakawala niya ng isang left-handed reverse layup na kinaseryoso ng mga manonood. Pumasok ang bola sa basket at kasunod noon ay ang pagdagundong ng malakas na cheer para kay Kyle Lastimosa. Ang lupit ng move na iyon, yung defensive center ng Kalapan, basta lang niya pinuntusan. Kakambal nga talaga siya ni Kyrie. Ang galing niyang bumawi ng momentum. Ilan nga lang ito sa mga nasasabi ng mga manonood ng sandaling iyon. 61-64 ang score at mukhang hindi talaga basta-basta makakakuha ng solidong momentum ang Kalapan kung gagawa ng mga ganitong play si Lastimosa. Lastimosa! 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 Malakas na cheer nga ng kanyang mga fans at ang mga kakampi naman ni Kyle ay napaseryoso, lalo na ang GG Brothers. Parang nakaramdam sila ng kumpiyansa dahil sa nangyari. Parang natutuwa sila na may isang Lastimosa silang kasama sa team. Si Maki naman ay napatingin sa tumayong si Ricky. Iniisip niya kung ano ang naramdaman nito nang magawa iyon ni Lastimosa rito. Depensa na kaagad, huwag kayong tamad sa loob ng court kung gusto ninyong manalo. Bulalas pa nga ni Kyle na nilampasan na lang basta si Mendez matapos ang sandaling niyang pagtingin dito. Isang malakas na oo naman ang sagot ng mga kasamahan ni Kyle at si Coach Barcibal nga ay nakahinga ng maluwag dahil sa ginawa ni Lastimosa. Nang oras namang iyon ay napatingin si Marlon kay Ricky na parang hindi raw natuwa sa ginawa ng katapat nito. Napalunok tuloy siya nang tumingin ito sa kanya ng seryoso. Okay ka lang ba, Ricky? Tanong nga ni Magbuo at tumango naman si Ricky na agad na hiningi ang bola. Okay lang ako, Kuya Marlon, sabi ni Mendez at nang sambutin niya ang bola ay napahinga siya ng malalim. Ang pakiramdam na ito, nakakatuwa. Pwede pa pala akong mas gumaling dahil marami pang mas magaling kumpara sa akin. Wika niya sa kanyang sarili at nang dumating siya sa kanilang side ay agad siyang hinarangan ni Lastimosa. Mukhang hindi pa siya nakaka-recover sa ginawa ko. Ayos ito, sabi nga ni Kyle sa sarili at binigla niya si Mendez ng isang bilisang steal. Dumiretso ang kamay niya sa bola kaso biglang bumaba iyon at napaseryoso siya nang lampasan siya ni Mendez. Isang low dribbling ang ginawa ni Ricky at ginamit na rin niya ang kanyang bilis. Si Lastimosa naman ay mabilis na bumawi ng galaw at hinabol si Mendez para dikitan. Ang bola naman na nasa kanang kamay ni Mendez ay biglang lumipat sa kaliwa niyang kamay at napaseryoso si Kyle nang tumayo lang ito sa kanyang harapan na hawak iyon. Ang mga manonood ay napalunok sa nangyaring iyon. Hindi ka matangkad para gawin niyan. Wala kang advantage sa akin sa pagtira ng harapan, sabi naman ni Lastimosa sa isip na mabilis sa tumayo
at itinaas ang kamay sa harapan ni Mendez. Hindi naman gumalaw si Ricky at dito nga ay makikita ang kalmado niyang approach sa depensa ni Lastimosa. Tama naman daw na hindi niya kayang gumawa ng harapan tira, kung kaya gumalaw ang mga kamay niya nang makitang tumatakbo na papunta sa kanya sina Romero at Carlo para hingiin ang bola. Bumigla naman si Lastimosa ng steal at doon na nga tumalon si Mendez na ikinaseryoso ng lahat. Isang walang buwelong fade away shot. Si Lastimosa naman ay agad na tumalon, kaso iniiwas si Mendez ang dadaanan ng bola, kung kaya napalingon na lang siya sa umarkong bola sa ere. Pakiramdam niya ay kapos ang tirang iyon, pero nang mapatingin siya kay Mendez matapos na lumapag ay wala man lang siyang makitang alinlangan o pagsisisi sa ginawa nito. Umatras lang ito nang nakatingin sa kanya at doon na nga lumitaw sa ere sa harapan ng basket ang isang player ng Kalapan. Lumitaw sa ere si Marky Lee at doon na niya sinambot ang bitin na tira ni Mendez. Idinakdak niya ito at pagkatapos ay napangiti siya matapos lumapag. Nice pass Ricky. Bulalas nito at ang mga manonood ay napatahimik na naman, habang si Lastimosa naman ay dahan-dahang napangiti nang mag-thumbs up sa kanya si Mendez. Ibig sabihin, isang pasa ang ginawa ng isang ito? Naitanong na nga lang ni Lastimosa at makikita nga ang paghabol ng mga kakampi ni Mendez dito. Doon nga ay naghanda na ang mga ito para sa pagdepensa laban sa Oxy. Bumalik nga ang bola sa side ng Oxy at sa pagkakataong ito ay muli na namang hiningi ni Lastimosa ang bola mula kay Gomez. Pinagmasdan agad niya ang maliit niyang defender at dito ay napangiti siya nang bumigla ito ng steal. Naiiwas nga niya ang bola at doon na niya ito nilampasan. Pinasimplihan niya rin ito ng hawi at nang umatake na siya ay napaseryoso pa si Kyle dahil nasa tabi na kaagad niya si Mendez sa kanyang kaliwa. Depensa, hindi ko ito titigilan hanggat hindi ko naaagaw ang bola. Sabi naman ni Ricky sa sarili at sa muling paghinto ni Lastimosa ay doon na siya napabalik kaagad. Tumalon si Lastimosa. 3 na ang foul mo, Mendez. Bulalas nito upang hindi na ito sumabay. Kaso sumagot si Mendez na nagpaseryoso kay Kyle. Wala akong pakialam. Nasira ng mga salitang iyon ang pagtira ni Lastimosa at nagmintis ang kanyang jump shot. Si Magbuo nga ang nakakuha ng rebound at sa pagtingin ni Kyle sa kanyang tabi ay wala na kaagad si Mendez dito. Tumatakbo na nga ito papunta sa side ng Kalapan at kasunod na rin ito ang bolang ibinato ng kanilang sentro. Isang fast break na naman nga ang magaganap at makikitang ang Gigi Brothers ang humahabol kay Mendez, kaso sa pagsambot ni Mendez sa bola ay agad itong huminto. Napasabay sina Gomez at Gamboa rito at sa pagdepensa nilang dalawa ay bumaba na lang muli ang dribbling ni Mendez. Sinabayan naman ito ng dalawa, kaso nandikitan na nila ito ay doon na lumampas sa pagitan nila ang bola. Isang bounce pass iyon at mabilis na tumalikod si Mendez na para bang tiwala na siya sa dumiretso sa basket niyang kakampi. Napangiti na nga lang si Carlo. Kapag kakampi raw si Mendez ay kailangang mabilis at alerto sa mga gagawin nito, lalo na raw ang mga ganitong pasa. Nasambot niya ang bola at doon ay isang libreng layup ang kanyang ginawa na nagpakuyom sa ilang mga manonood. 61-68 ang naging score matapos iyon at makikita nga si Maki na nasa tabi ng pawisang si Lastimosa. Ano ang masasabi mo kay Ricky Mendez? Tanong niya kay Kyle na marahang napabuntong hininga. Napakuyom pa siya ng kamao at napatingin sa player na tinutukoy ni Maki. Unpredictable. Ganitong mga player ang delikadong makalaban. Sambit ni Lastimosa na nagpangiti kay Maki. Sina Gomez at Gamboa naman habang hinihingal ay napakuyom ng kamao dahil sa mga ginawa ni Mendez. Kailangang idispatsa na natin itong si Mendez. Hindi pwedeng gawin niya ang mga gusto niya. Mahinang winika ni Gomez na ikinatango naman ni Gamboa. 3 na ang foul niya. Gawin na nating 4. O hindi kaya pagpahingahin na natin. Sagot naman ni Gamboa na biglang nagdilim ang paningin. Hindi pwedeng ganito. Kailangang tayo ang magdikta ng momentum. Tama si Kyle. Hindi tayo dapat mainis kapag nagugulangan.
Kaya tuloy dapat tayo sa panggugulang dahil ito ang playing style natin. Sambit pa nga ni Gomez at parang napapatawa ang dalawa ng pasimple ng sandaling iyon. Napangiti na nga lalo ang GG Brothers na kinaseryoso naman ni Coach Barsibal. Parang nakakaramdam daw siya ng hindi maganda sa dalawang iyon na seryosong nag-uusap nang sila-sila lang.